Mayor Vico Soto nakipagbardagulan sa dating konsilor ng Pasig. Iyan ang pag-uusapan natin patungkol sa kinabibiliban, hinahangaan at pinakamahusay na punong lungsod sa buong bansa ngayong araw po. Pero bago yan, kung bago lang po kayo sa aking channel at kung gusto nyo ng gantong content, ay makikiusap po ako sa inyo na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share na din po mga kaparokya para mas dumami pa po ang makapanood ng mga uploaded video po natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya at maraming thank you din po sa lahat ng subscribers po natin, mga viewers, especially mga OFW na patuloy na tumatangkilik, patuloy na sumusubaybay ng ating channel. Para sa akin mga kaparokya or para sa atin, ang tunay na bagong bayani ay walang iba kundi ang mga Filipino working abroad. Kaya saan man po kayo dako ng mundo, mag-iingat po kayo at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. So yun nga mga kaparokya, tila nakipagbardagulan ang butihing Mayor Vico Soto sa dating konsilor ng Pasig na si Junjun Concepcion. But prior to that mga kaparokya, bigyan ko muna po kayo ng konting context with regards sa apparently pakikipagbardagulan ni Mayor Vico Soto. So last Sunday nga po mga kaparokya ay sinagawa ang Rally Against Corruption, kung saan masasabi natin maraming kaganapan or naganap sa ating bansa. May rally sa Liwasang Bonifacio, sa Luneta, and later on nagkagulo pa sa Mendiola. Mga protesters na walang magandang ginawa kundi manggulo lang, and of course sa EDSA Shrine. Sino ba nakapunta sa rally sa EDSA Shrine dahil ang inyong lingkod ay isa po sa sumama sa rally sa EDSA at sobrang kakaibang experience po yun mga kaparokya. Masaya, hindi lang masaya mga kaparokya, kundi sobrang saya. Pero ang malungkot lang mga kaparokya ay hindi pa din po napapanagot ang mga tunay na may sala. But it's a very remarkable experience po talaga yung nangyaring rally po sa EDSA. Ang topic po natin mga kaparokya for today is in a relation po sa rally sa EDSA that occurred last Sunday, na kung saan ang dating consilor po ng Pasig na si Junjun Concepcion. Sa mga hindi po nakakaalam, siya din po ay tumakbo as Vice Mayor ng Pasig noong 2022 kalaban ni na Vice Mayor Dodot Jaworski at Attorney Ayan Seya. At mga kaparokya, consilor din po ito or tumakbo po itong consilor under Sara Discaya's ticket noong 2025. So apparently after ng rally ay kumain ang mga ito sa isang fast food chain or restaurant na kung saan pinost nito yung tila pakipag-participation nito sa nasabing rally. At ayon sa caption nito mga kaparokya, nagutom after makiisa laban sa Katiwalian Rally at EDSA Shrine. And then may caption pa po sa ibaba ng post nito na kung saan sabi dito, okay, pero ano masasabi mo tungkol sa 3% infra SOP ng SP noon? So, Senate President siguro yung pinatutungkulan nito na SP. So, tuloy po natin, SP Yellow Paper. Siguro ang ibig sabihin nito mga kaparokya ay sa Yellow Paper inilagay ang apparently insertion ng dating Senate President. Barangay Ghost, Pogo Lagay, Diskaya, /SGC or yung St. Gerard Construction Ill-Gotten Wealth na pinakikinabangan ninyo. So yan ang post ng dating consilor sa kanyang Facebook or social media na kung saan parang nirepost. Again mga kaparokya, parang nirepost ni Mayor Vico Soto ito at nilagyan ng hiyang-hiya naman ako sa'yo caption, which is yung character nga po ni Michael V sa Bubble Gang. So, yun nga po mga kaparokya, hindi naman siya direkta pinatutungkulan ni Mayor Vico Soto, pero malaman ito kung iisipin. Hindi man sabihin, pero parang sinasabi dito mga kaparokya, disclaimer lang po walang kinalaman si Mayor Vico Soto dito sa sariling opinion ko. Sa pagkakaintindi ko lang po ito mga kaparokya na tila sinasabi ni Mayor Vico Soto sa hiyang-hiya naman ako sa'yo na isa sa nakinabang ang dating konsel. Again mga kaparokya, sariling opinion ko lang po yan, hindi po
wala pong kinalaman dyan si Mayor Vico Soto. Ano ba ang basihan ni Mayor Vico Soto? Siguro mga parokya, isa dito ay dahil naging katiket ito under Sara Diskaya team or team Kaya this last election. And for some reason, ay siguro mga kaparokya may involvement ang dating konsihal sa mga Diskaya. At kung may kita nyo sa caption mga kaparokya, ay meron po dito nakalagay na Pogo. Matatandaan na si Mayor Vico Soto ang isa sa nag-alis ng Pogo sa lungsod po ng Pasig. Hindi pa po na i-implement ni Pangulong Bongbong Marcos na tanggalin ang mga Pogo dito sa bansa, ay nauna na po dito si Mayor Vico Soto. Siguro alam ni Mayor Vico Soto na isa sa nakinabang si Councilor Junjun Concepcion or si dating Councilor Junjun Concepcion. Yan ay sa tingin lang po natin mga kaparokya. Maraming pwedeng i-connect sa mga post ni Junjun Concepcion. Una yung Pogo, pangalawa yung sa mga Diskaya. Pero hindi po natin alam mga kaparokya, base lang po yan sa pagkakaunawa natin. Kumbaga sa pagkakaunawa ko mga kaparokya ay kung magsalita si dating konsihal ay akala mo hindi nakinabang sa yaman ng mga Diskaya or pwede rin po sa Pogo. Well, joke lang naman ata to ni Mayor Vico Soto, pero pasok ka mga kaparokya. Sobrang sapul ang konsihal kung totoo yan. Sa pagkakaintindi ko at parang may napanood ako na interview ni Junjun Concepcion na last 2022 ay lumapit ito kay Mayor Vico Soto para mag-apply maging katiket nito bilang Vice Mayor, pero hindi siya tinanggap ng butihing Mayor Vico Soto at ang kinuha nito ay si Vice Mayor Dodot Jaworski. Disclaimer lang po mga parokya, mismo si Mayor Vico Soto ata ang lumapit kay Dodot Jaworski sa pagkakalam ko. Hindi siya yung nag-apply kay Mayor Vico Soto. Well, siguro tiwala siya kay Dodot Jaworski. Anyways, in that case, siguro alam na ni Mayor Vico Soto na isa ding corrupt ang dating konsihal kaya hindi niya kinuha or hindi niya tinanggap. Yan ay ayon lang sa pagkakaunawa ko. Pero again, savage ito mga kaparokya. Ano kayang pakiramdam ng dating konsihal dito? Kasi naman sasali sa rally tapos magpo-post ng kung ano-ano. Yan tuloy na sampulan ni Mayor Vico Soto. Grabe talaga magbalik si Mayor Vico Soto. Tatagos talaga sa puso at isip. May knowledge ba si Mayor Vico Soto with former Councilor Junjun Concepcion? Siguro meron, pero hindi po natin alam. Kaso again, hindi niya naman pinangalanan ang dating konsihal. Pero kung iintindihin mo, ay merong pinatutungkulan. Nakakatawa or natatawa ako sa sagot ni Mayor Vico Soto na hiyang-hiya naman ako sa'yo. Minsan kasi wag basta-basta magpo-post ng kung ano-ano na makikitaan ng butas. What I mean, wala naman po masama mag-post, pero mag-isip muna mga kaparokya. Nagmumukha tuloy may kinalaman sa anomalya ng mga Diskaya. Kaya tayong mga supporters ni Mayor Vico Soto, ingatan at ipagtanggol natin ang butihing mayor. Protektahan natin dahil sa ngayon, ilan na lang ang nakikita kong leader or politician na may tunay na malasakit sa bayan. Ako nga na hindi Pasigueño, ramdam ko yung tunay na pagmamahal nito sa mga Pasigueño. Ramdam ko yung malasakit nito sa mamayang Pilipino. Kaya sobrang kinakahangaan at sobrang kinabibilibang ko ang butihing Mayor Vico Soto. Kaya para sa akin mga kaparokya, for presidency na talaga ito. Matagal ang 2034 para sa akin mga kaparokya. By that time, baka lumubog palalo ang ating bansa. Kaya para sa akin, sana si Mayor Vico Soto na po ang maging leader ng bansang ito. Kaya sa mga magko-comment po, please huwag po ninyong kalimutan, hashtag Mayor Vico Soto for President. Pagpapatunayan na sinusuportahan natin ang proposal ng isang kongresista na naglalayong pababain ang edad from 40 years old down to 35 years old para sa Pangulo at pangalawang Pangulo at from 35 years old to 30 years old naman po para sa Senador. I do believe na maraming magagaling na batang politician ngayon at bilang
halos kaidaran ng butihing mayor ay nakakainip mag-antay pa ng 6 na taon after 2028. So kayo mga parokya, anong masasabi nyo sa tila pang-asar or pakipagbardagulan ni Mayor Vico Soto? Paki-comment naman po ang suggestion or opinion nyo patungkol po dito. So hanggang dito na lang po tayo mga parokya. Magsingat po tayo palagi. Thank you and God bless.